I think yan yung talagang pinaka nakakaiyak sa akin. Isipin mo ang isang taong 80 ang edad na nakatayo sa ilalim ng nakakasunog na araw sa loob ng 6 na magkakasunod na oras, tumatanggi sa bawat pagkakataon na umupo dahil gumawa siya ng isang pangako sa kanyang sarili. Personal niyang ibibigay ang isang tennis racket sa isang batang atleta na nagbigay inspirasyon sa isang buong bansa. Walang espesyal na imbitasyon, walang access sa harap, simpleng pasensya, determinasyon, at isang malalim na misyon mula sa puso. Nang dumating na ang matagal na hinihintay na sandali, ang palitan ay tumagal lamang ng ilang segundo, ngunit ito ay naging isa sa pinaka-hindi malilimutang alaala ng homecoming ni Alex Ila. Pinatunayan nito na ang pinakamalaking tagumpay sa palakasan ay minsan ay hindi sinusukat ng mga tropeo, kundi ng mga buhay na kanilang naaapektuhan. Ang emosyonal na eksena ay nag-unfold sa Makati City sa isang okasyong inaasahang magiging simpleng pagdiriwang ng mga fan. Karaniwan ng venue ay nagho-host ng mga ordinaryong aktibidad tuwing weekend, ngunit sa araw na iyon ito And is when they play Lupang Hinirang or any tagal bago opisyal na nabuksan ang event, libo-libo na ang mga taga-suporta ang pumuno sa lugar. Puno ang bawat palapag, umaapaw ang mga balkonahe ng mga tao, at ang excitement ay kumakalampag sa buong gusali habang ang mga fan ay umaasa na kahit isang maikling pagkakataon na makita ang pinakabagong tennis sensation ng Pilipinas. Si Alex Ila ay bumalik sa kanyang bansa matapos gumawa ng kasaysayan sa isa sa pinakamalaking entablado ng tennis. Sa edad na 21 lamang, siya ay naging unang Pilipina sa Open era na umabot sa ikalawang linggo ng Wimbledon Singles Tournament. Ang kanyang kahangahangang kampanya ay nakuha ang mga internasyonal na headline at nagdulot ng napakalaking pagmamalaki sa buong Pilipinas. Para sa napakaraming batang atleta ay ginawa niya ang dating imposible na maging posible. Ang tagumpay na iyon ay lumikha ng isang hindi kapanipaniwalang alon ng suporta. Ang mga pamilya ay nagbiyahe ng magkakasama sa loob ng ilang oras. Ang mga estudyante ay nilaktawan ang kanilang ordinaryong plano tuwing weekend. Ang mga manggagawa ay nag-adjust ng kanilang mga schedule. Ang ilang mga taga-suporta ay maging lumipat pa mula sa ibang bansa para personal na masaksihan ang pagdiriwang. Isang matatandang fan ang dumating sa wheelchair matapos ang isang mapagod na internasyonal na paglalakbay dahil naniniwala siya na ang makita si Alex ng personal ay sulit sa bawat hamon. Ngunit sa gitna ng dagat ng mga taga-suporta ay isang tahimik na lalaki ang kumuha ng atensyon ng lahat ng hindi humingi nito. Ang kanyang pangalan ay Dusty Milan, isang 80 taong gulang na retiradong nurse na gumugol ng maraming taon ng trabaho sa London bago bumalik sa Pilipinas. Hindi tulad ng iba na nagdadala ng mga banner o sumisigaw ng pangalan ni Alex, si Dusty ay tahimik na nakatayo na may isang mahalagang hawak sa kanyang mga kamay, isang tennis racket na maingat niyang inihanda bilang regalo. Maaga siyang dumating at matyagang naghintay sa matinding init ng hapon sa loob ng halos 6 na oras. Hinimok siya ng mga kaibigan na magpahinga, ngunit magalang niyang tinanggihan. Ang pag-alis kahit sandali ay maaaring magkuha sa kanya ng pagkakataon na napakalayo niyang naglakbay para maranasan. Nang sa wakas ay nakarating si Alex sa kanya, ang mga manonood ay nanood habang ang matatandang taga-suporta ay nagpresenta ng racket na may tunay na emosyon. Tinanggap niya ito ng mainit, taos pusong nagpasalamat sa kanya, at naghintay ng sapat upang magbahagi ng malalim na pakikipag-usap. Ang mga kamera ay kumuha ng mga ngiti, ang palakpak ay pumuno sa venue, at maraming manonood ang natuklasang nagpupunas ng luha. Ang nakakaantig na palitan ay mabilis na kumalat sa social media, ngunit ang tunay na kahulugan nito ay higit pa sa isang viral na sandali. Ang walang sawang dedikasyon ni Dusty ay sumasalamin sa pagmamalaki ng milyon-milyong Pilipino na nakita ang tagumpay ni Alex bilang sarili nilang tagumpay. Ang kanyang simpleng kilos ay nagpaalala sa lahat na ang inspirasyon ay walang limitasyon sa edad at ang mga bayani ay madalas na ipinagdiriwang hindi sa pamamagitan ng malalaking seremonya, kundi sa pamamagitan ng malalim na personal na mga sandali, na ibinahagi sa pagitan ng mga ordinaryong tao at pambihirang mga mangangarap. Matagal pagkatapos na humupa ang palakpak, ang tahimik na pagtatagpo na iyon ay nanatili bilang isa sa pinakamakapangyarihang alaala ng hindi malilimutang homecoming ni Alex Ila. Isang paalala na ang pag-asa, tiyaga, at pasasalamat ay maaaring magkaisa ng isang buong bansa. Anong uri ng paniniwala ang nagpapanatiling nakatayo ng isang 80 taong gulang na lalaki sa hindi matiirang init sa loob ng 6 na magkakasunod na oras nang walang ni isang reklamo? Hindi ito katanyagan.
hindi ito ang pag-asa na maging viral. Ito ay pananampalataya sa isang batang tennis player na ang paglalakbay ay naging malalim na personal para sa kanya ng matagal bago mapansin ng natitirang mundo. Bago pa man ganap na lumipas ang bukang liwayway sa maagang oras ng umaga sa Metro Manila, si Dusty Milan ay nagsimula na sa kanyang biyahe mula sa Antipolo. Nais niyang tiyaking hindi niya mapapalampas ang pagkakataon na makilala si Alex Ila. Sa bandang 10:00 ng umaga ay nakarating na siya sa venue. Mula sa sandaling iyon ang kanyang araw ay naging isang ehersisyo sa pasensya. Ang mga oras ay dahan-dahang lumipas. Ang temperatura ay patuloy na tumaas at ang karamihan sa paligid niya ay lumaki sa bawat lumipas na minuto. Ang mga pamilya, estudyante, at mga taga-suporta ng tennis ay puno ng bawat espasyo na magagamit, lahat ay umaasa sa isang maikling pakikipagtagpo sa atletang humakot ng imahinasyon ng bansa. Sa kabila ng siksikang venue at mapagod na mga kondisyon, si Milan ay hindi kailanman nag-isip ng pag-alis. Karamihan ng mga tao sa kanilang katandaan ay naghanap ng lilim, nakahanap ng upuan, o nagdesisyon na ang paghihintay ay masyadong magastos. Pumili siya ng iba. Hawak ang isang tennis racket na inaasahan niyang maipresenta bilang regalo ay tahimik siyang nanatili sa kanyang lugar sa loob ng halos 6 na oras na naiintindihan na walang garantiya na kahit malapit pa man siya makakuha upang maibigay ito. Ang kanyang determinasyon ay nanggaling sa isang bagay na mas makabuluhan kaysa sa pagtatangkilik lamang. Sa pakikipag-usap sa mga mamamahayag ng Maglaon ay ibinunyag ni Milan na tuwing nakikipagkompetensya, si Alex Ila ay nagdarasal siya para sa kanya bago at sa panahon ng bawat laban. Ang panonood sa kanya ay hindi simpleng entertainment. Ang bawat punto ay naramdamang mahalaga dahil tunay siyang naniniwala na kumakatawan siya ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Ipinagdiwang niya ang kanyang mga tagumpay at dinala ang pag-asa para sa kanyang kinabukasan nang may parehong katapatan na inilalaan ng marami para sa mga miyembro ng pamilya. Mas kapansin-pansin pa ay kung gaano katagal nang umiiral ang paniniwala na iyon. Matagal bago ipinagdiwang ng mga internasyonal na headline ang breakthrough performances ni Alex, si Milan ay sumusunod na sa kanyang karera. Habang maraming tao ang natuklasan siya pagkatapos ng mga makasaysayang tagumpay sa pinakamalaking entablado ng mundo, siya ay sumusuporta na sa kanya sa mga tahimik na taon. Kumbinsido na taglay niya ang talento at determinasyong makamit ang mga pambihirang bagay. Ang kanyang kwento ay naging mas nakakaantig matapos niyang ibunyag na naharap siya sa isang seryosong problema sa kalusugan noong nakaraang taon. Ang mga karanasang tulad nito ay madalas na nagbabago kung paano ginugo ng mga tao ang kanilang oras at enerhiya. Para kay Milan, pinalakas nito ang kanyang pagnanais na masaksi ang mga makabuluhang sandali habang kaya pa niya. Ang pakikipagtagpo kay Alex ay naging isa sa mga sandaling iyon. Habang lumalapit ang gabi, puno ng pag-aabang ang bawat sulok ng venue. Pagkatapos ay bumukas ang mga pinto. Ang sandali na hakwat si Alex Ila sa paningin ay sumabog ang kapaligiran. Ang malakas na sigaw ay kumalampag sa buong gusali habang tinatanggap ng libu-libong taga-suporta siya pauwi. Maging siya ay tila nagulat sa napakalaking tugon, sandaling huminto habang tumingin siya sa dagat ng mga nakangiting mukha bago batiin ang karamihan ng may pasasalamat. Para kay Dusty Milan, ang bawat minuto ng paghihintay ay sulit na. Minsan ang pinaka-hindi malilimutang sandali sa isang kilala sa bituin na selebrasyon ay hindi nililikha ng makinang ng mga kamera o humahagulgol ng mga karamihan. Minsan ito ay nanggagaling sa 5 simpleng salita na sinabi ng may kumpletong katapatan, mga salitang makapangyarihang sapat upang manatiling tahimik ang isang umaangat na kampiyon. Ang homecoming celebration ni Alex Ila na inorganisa ng Globe ay idinisenyo upang dalhin siya ng mas malapit sa mga fan na sumuporta sa kanyang kahanga-hangang paglalakbay. Sa halip na isang formal na seremonya, ang event ay nagtatampok ng mga interactive na laro, personal na pakikipag-usap, mga sesyon ng autograph, at mga pagkakataon sa larawan. Ito ay isang pagkakataon para sa mga taga-suporta na makilala ang atleta sa likod ng mga headline at magdiwang ng kanyang mga nagawa ng magkasama. Ang kapaligiran ay puno ng excitement mula simula hanggang katapusan. Ang mga sigaw ay kumalampag sa venue sa tuwing bumiti si Alex, humawak o huminto upang batiin ang isa pang fan. Ang mga pamilya, bata, at matagal ng taga-suporta ay nagbahagi ng parehong excitement, lumikha ng isang hindi malilimutang selebrasyon na parang reunion kaysa pampublikong hitsura.
Gayunpaman sa gitna ng lahat ng excitement, isang tahimik na pakikipagtagpo ang magiging emosyonal na highlight ng araw. Matapos matyagang maghintay ng halos 6 na oras, ang 80 taong gulang na si Dusty Milan ay sa wakas ay nakarating sa harap ng pila. Ang sandali na kanyang inaasahan sa loob ng maraming buwan ay sa wakas ay dumating na. Nakatayo sa harap ng batang atletang tapat niyang sinuportahan, mula sa malayo, hindi siya nagbigay ng mahabang talumpati o humingi ng atensyon. Sa halip nagbahagi siya ng isang malalim na mithiin mula sa puso. Umaasa akong maabot mo ang pinakadulo. Iyon lamang. Walang mga dramatikong salita o maingat na sinanay na linya, simpleng tapat na mensahe mula sa isang taong naniwala sa Alex ng matagal bago siya naging isa sa pinakamalaking pangalan sa palakasang Pilipino. Ang ilang salitang iyon ay nagdala ng mga taon ng pagtatangkilik, pag-asa, at walang sawang pagpapalaki ng loob. Napansin ng mga saksi ang agarang pagbabago sa ekspresyon ni Alex. Ang kanyang ngiti ay naging mas personal at ang palitan ay naramdamang tunay kaysa sa rutina. Sa ilang sandali ang maalong venue ay tila nawala habang ang pakikipag-usap ay naging isa sa pagitan ng dalawang tao na konektado ng ibinahaging paniniwala at mutual na paggalang. Mainit niyang nagpasalamat sa kanya at nangako na magpapatuloy siyang magsikap ng husto upang maabot ang mas mataas na taas. Hindi ito isang malaking pangako na ginawa para sa mga headline. Ito ay isang tapat na pangako mula sa isang atletang determinadong parangalan ang pananampalataya na ipinagkatiwala sa kanya ng mga taga-suporta tulad ni Milan. Nang maglaon ng tinanong ng mga mamamahayag tungkol sa pakikipagtagpo, si Milan ay nagsalita ng may kahanga-hangang kababaang loob. Simpleng sinabi niya na si Alex ay tila masaya sa kanyang mensahe at tiyak sa kanya na patuloy siyang magbibigay ng lahat ng mayroon siya. Hindi niya sinubukang gawing sentro ng kwento ang kanyang sarili o humingi ng pagkilala para sa kanyang dedikasyon. Para sa kanya ang pagtayo sa pila sa loob ng ilang oras ay hindi kailanman tungkol sa personal na atensyon. Ito ay tungkol sa pagtitiyak na nalaman ni Alex na ang mga ordinaryong Pilipino ay naniwala sa kanyang pangarap sa bawat hakbang ng daan. Ang tahimik na palitan na iyon ay nagpaalala sa lahat ng nanonood na ang tunay na inspirasyon ay hindi sinusukat ng palakpak o mga tropeo. Minsan ito ay naninirahan sa ilang malalim na salita na dumating sa eksaktong tamang sandali at nananatili sa iyo ng matagal pagkatapos na umuwi na ang karamihan. Ang isang emosyonal na pagtatagpo ay maaaring itaboy bilang isang nakakaantig na koinsidensya. Ngunit ng daan-daang fan ang nagbahagi ng mga kwentong kasinlakas, naging malinaw na may mas malaking nangyayari. Si Alex Ila ay hindi lamang nakakuha ng mga taga-suporta, nagbibigay inspirasyon siya sa isang henerasyon na sa wakas ay naniniwala na ang imposible ay maaaring maging katotohanan. Ang 80 taong gulang na lalaking naghintay ng 6 na oras ay hindi lamang ang taong handang gumawa ng pambihirang sakripisyo. Saan man sa loob ng siksikang venue ay may mga kwento ng dedikasyon, pag-asa, at pagtatangkilik na umaabot ng higit pa sa ordinaryong sports fandom. Sa karamihan ay isang 12 taong gulang na batang babae na nagdadala ng tennis racket at mas malaking pangarap pa. Nag-iisip-isip siya ng pagtatagpo kay Alex ng napakaraming beses, nagsasanay ng gustong sabihin niya sa paglalakbay sa event, ngunit nang sa wakas ay nakatayo na siya ng harapan sa kanyang inspirasyon, ang bawat salita ay nawala. Kaya lang niyang ngumiti. Para sa isang batang atleta ang makitang ang isang tao, mula sa parehong bansa, ay nagtagumpay sa isa sa pinakamalaking entablado ng tennis ay nagbabago ng lahat. Ang mga pangarap ay tumigil na maging malayo at nagsimulang maging posible. Ang paglalakbay ni Alex ay naging buhay na patunay na ang determinasyon ay maaaring malampasan ang mga hadlang na marami noon ay naniniwala na imposibleng masira. Ilang hakbang na nakaalis ay nakatayo ang isa pang taga-suporta na ang kwento ay kasing kilos. Isang 78 taong gulang na babae ay maingat na hawak ang isang photo album na ginawa niya para sa sarili. Sa loob ay mga nakaprint na larawan na nagdodokumento ng paglalakbay ni Alex mula sa kanyang pinakamaagang junior tournaments hanggang sa kanyang breakthrough performances sa internasyonal na entablado. Ang bawat pahina ay sumasalamin sa mga taon ng dedikasyon at maingat na atensyon. Ang mga album na tulad nito ay hindi nabuo sa magdamag. Itong naitayo ng kaunti-kaunti, nangungulekta ng mga alaala sa pamamagitan ng mga tagumpay, kabiguan at mga milyahe. Ito ay tahimik na paalala na ang ilang mga fan ay naniwala sa Alex ng matagal bago nahanap siya ng spotlight. Isa pang